Christian. Kasama yun? Kasama yun? Ya, kanina pa na. Nahahandog ng pangkatisa ang Ibong Adarna, korido at buhay ng tatlong prinsipeng magkakapatid. Si Don Pedro, Don Diego, at si Don Juan. Si Reyna Valiana at si Harry Fernando. Ang mga prinsesa sa balon, si Doña Juana at si Doña Leonora. Leonora. At si Harry Salermo at Doña Maria Blanca. Noong mga unang araw, sang-ayon sa kasaysayan, sa brutal ng kaharian ay may haring hinangaan. Pangalan ng haring ito ay Maging Don Fernando. Kabiyak ng puso niya ay si Doña Valeriana. Ganda ay walang pangalawa, sa bait ay alalan pa. Sila ang itatlong anak, tatlong bunga sa pagbigyan, binatan at manikilas. Sa reyno ay siyang lakas. Si Don Pedro ang panganay. Gulang nito ay sinundan ni Don Diego Mahusa. Ang pangatlo ay siyang bunso, si Don Juan. Sabihin ko sa iyo, mahal na Reyna. Ngunit sa critical na kondisyon ng sakit ni Harry, isa lamang ang maaaring lunas. Iyon ang awit ng isang mahiwagang ibon, ang Ibong Adarna. Ang Adarna ay makikita sa punong Fiestas Blancas sa kabundukan ng Tabor. Kung mga hari ng Reyna, hinihingi mo po ang iyong petisyon upang payagan akong maglakbay, hanapin at dalhin ang Ibong Adarna sa inyong tabi. Iyon ang nangyari. Siya ay nagdala ng kabayo papunta sa kabundukan ng Tabor. Siya ay naglakbay sa kabundukan ng higit sa 3 buwan bago narating ang bundok Tabor kung saan makikita ang Piedras Blancas. Siya ay dumaan sa mga iba't ibang pahamak sa kanyang paglalakbay upang makuha lang ang lunas para sa kanyang amang mahal. Dumatay pa ang kabayo. Natanong ko na ang Piedras Blancas. Ang ganda ng kapaligiran.
aming nalinggo. Ay, nakapagod. Ito na kaya ang kaya ng hindi mag-arna? Ang hangin galing sa anin, ito ay apaw, halos di mo mapanglaw. Kapag natanaw, lungkot mo ay babalaw. Kapag lumuha ang buwan, kaliliman nagkapaw. Diyan dumadaan sa kusina. Ginagawa na kayo na siya. Nakakatag ka naman. Siya naman, di ba? Siya naman. Si Cecily. Ano ba yan? Ang ingay ng ano? Nasaan na kaya si Don Pedro? May pag-asa pa ba kayo kapatid ng mga hari? Sabi ko, patagal na tayo nag-iipay para sa pagbabalik ng iyong mga ilang kapatid na si Don Pedro. Kaya, pagkakot tayo pupunta sa bundok ng Tahol, kapag natin kami siyang kapatid, at ang iba, makapag-travel sa iyong ama. Kaya naman sana gawin mas ano yun? Sir, sino pa yan sa lapit? Naglampay si Gabriela patungo sa Bostabon na hindi nagpaalam sa kanyang mga magulang. Inabot ng 5 buwan ang paglalakbay ni Gabriela bago nakarating sa pagkukuhan. Dumaan muna siya sa harap bago nakarating sa Piedras Plaza. Si Lopez. Baba yung lapit kapag hindi ka sasalita. Mas malakas pa sa salita. Kaparehong kapalaran ang sinapit ng mga kapatid. Nakinig ng awit at sila ay nagpapahimbing. At sa pagkakahimbing, lumanahan ito at siyang kaawa-awang naging batong buhay din. Hindi talaga ng lapit. Sensya na ba yun? Ano pahinga din yan? Okay na. Pababa.
paboritong anak ng hari. Bakit? Dabang ito sa kanilang kalooban. Hindi tulad ng dalawang kapatid, umalis siya kung may 5 tinapay na baon at hindi siya sumakay ng kabayo. Nang makalipat ang 4 na buwan, isang sinabi na lang ang nakitira sa kanya. Sa kanyang paglalakbay, kasalubong niya ang isang leprosong matanda. Maraming salamat, Ginoo. Sana ikaw ay pagpala. Maaari ko bang tanong kung araw kapay sa iyo maglalakbay at baka kayo ay magtutulungan? Ako nga po ay naglalakbay papunta sa Ibong Adana. Ang awitin ng Ibong Adana ang nakatulong sa sakit na nagdahil ng aking amang hari. Sa bagay Diyos, ang lugarit ay maging pagkahirapan at pagkakirahanan ng dano at pinagkaw sa unay ng ibang ikaw. Sa paglalakbay mo, may magkita kang bahay ng isang permitanyo, kaya magpalalang siya sa Adana. Kailangan mo ako. Hindi ko pa matatanggap ang lahat. Naibigay ko na po yan ang gawin pa ay hindi ko pa magagawa. Ang pangalan ko po ay si Don Juan. Dumanas ng pawad, kuya, tunog, buhaw at hirap sa aking paglalakbay. Upang makamit ang awitin ng Ibong Adana na siyang una sa sakit na kalagay ng aking mga hari. Kaya ngayon po ay humingi sa inyo ng pangalan ko po sa Ibong aking sadya. Sa
ng ibon! O, bakit nag-away yung ibon? Bakit nag-away? Hindi pa yan. Sinang-sila naman, pangaling galing sa akin, ito ay aking Ingay! kagagalan sa kamay. Hindi ako lang isang gala. Pero, paano ang aking mga kapatid? Alam namin kasi yung kwento, pasensya na. Wala dito. Baka nasa library or nasa library. Si Miss Rai. Upang makakuha siya. At kayo ay magmadali kung paano ng inyong mga kari. Salamat sa iyo, nandito lang. Kapatid, kailangan natin kung mga ng langay mo. Gusto mo mga iyak sa pamamahay ng kailangan ng sipon, pambag sa nakawin ng adaya, at tayo makakatalaan ng ito, magsisikat ka ito, pahingirin ka mga para sa bumaharian. Kaya ngayon, kailangan natin matayin si Juan. Ayaw mo, ako ang gagawa. Huwag mo akong pinigilan, baka pati ikaw ay sama ka sa kanya. Pagdating sa verbal, ikaw ay naging sa iyo lang siya. Dali-dali bumalik si Don Juan sa Barbanya. Ang mapaan niya, tila umibig. Kami na kabaligtaran na naman ng ito. Maligayang pagbabalik ng anak. Nasaan si Juan? Aking mahal, hindi tayo nila. Baka kasama sa iyo ang sobrang pag-aaral
Tingnan mo ang ibang Adarna at nag-iba nagyo. Ito ay isang magandang balita aking mahal. Pedro, Diego, totoo mong sinabi ng ibong Adarna? Sumugod kayo! Ibagta ko ng dalawang ito at bawian ng lahat ng karapatan. Dapat hindi na kayo magpamarisan. Umalis na kayo at ayaw ko nagpapakita pa kayo. O aking mga pinigil, ang kanilang ginawa ay tapos na. At ngayon, ako'y buhay pa. Sila rin po ay mga nakatulungan. Ano po sila ay gawa? Kaya, bakit yung ngunit sa susunod na nangyari ito, pamatay ng tao. Nagkakalilihan ba tayo? Pagkasubuhan na makakapatid ng babantayan nila ang Adarna, italang dalawang oras sila ng babantay, maayos sana ng lahat, pero Hindi dito matatanggap. Pinigayuhan sa atin. Ngayon, ayaw na ang mangyari sa Adarna. Ito ang mabisang napitin tulad si Juan. Bakit ako magkao? Isipin mo si Juan at siya ang pagbantay ko sa iyong Adarna. At pagdating dito, huwag mo siyang tinginan. Pag ito'y nakakulong na, madaya ang aking kakawalan. Juan, ikaw na pumatay sa Adarna. Sabi ko lang kayo ang tulad natin yung sama-kasama. Nasaan na ang ibang Adarna? Gawa na ng mga Adarna sa mga pangalasin sila ay hindi makusahan ni Hari na sa Pedro, Diego! Saan ang Adarna at si Juan? Bakit nawawala ito? ang patay ng mga kandidato. Hanapin niyo si Juan at ang Adarna. Ngayon din at umalis na kayo! mga bukid, burol at bundok, bawat dako ay nalusog upang hanapin si Don Juan, ngunit sila ay walang nakita. Huwag ka nang yan dito. Iniisip akong paraan para tayo mga kapatid yan ay nakawala na sa kanya. Huwag na tayo bumalik na Biblia. At tayo magsakalaran sa ibang kaharian. Ito na si Juan. Juan! Kami nagkakasundo ni Sani ng Biblia. Lakbay ng malayo. Namang imbitahan ka sa aming paglalakbay. Ang bala nito ay mahirap. Dudugos na ang alin ng dahan ng dahan. Huwag niyong bitawan ang aking sasabihin. Wala kang karapatan. Pagkat ako ang pangalan, ako marapat ay ulo sa balon. Kung gayon, ikaw po,
Don Juan sa loob ng palace. Siya ay nangyangha sa palasyong gawang ginto at pilak at lalo-lalo na sa ganda ng Don Juan. Ngayon, ang aking panganib, saan kita ikatago na maligtas sa pasakit ng higatan na makalupit? Para sa iyo. Nagkamali ka sa pagbili ng kalabanin ako! Bago mo tumulong, hindi ko sana iyakilis ang aking kapatid na si Doña Leonora mula sa siyempre nagbabantay sa kanya sa isang palasyo. Nasaan yung lapel niya? Sino ka ba? At bakit ka nandito? Umalis ka na. Gusto ko mabuhay. Hindi mo ba alam kung Sir Piano nagpapatay sa akin? Libero ka ba? Tara! Sino to? Umira na naman ang git na Don Pedro at Don Diego sa kanilang bunsong kapatid nang huli itong matagumpay at ikararan sa ilalim ng palo. Sandali! Ang aming siksi! Naiwan ko noon. Juan, pwede ba ko ano? Ayusin ko lang. Pagtuloy ng umalis na Don Pedro at Don Diego patungo sa kaharian ng Barbanya. Kasama ang dalawang prinsesa sa kabila ng pag-iyak ni Donna Leonora. Susunod sila? Sila susunod. Students in front. Daldal mo dyan.
Bago mahahanap ano minamulan nito kadilihan walang kapitan Hindi ka iiwanan na dito ay hindi lilisan. Ika'y makikipagtaisan, itatanim sa iyong isipan. Ikot mata, hindi makita, takot ay masarap ang tipa. At huwag haplusin ng tida, unahin ng mga hiba. Kapitan Ay, mahal. Kailangan ko po ipagdiman na aking kasama ng pintong taon sa bakat. Ang aking pangarap na ay magkasama. Mamatay ang aking mga magulang. Iyong kalitan, iyong mga dalawa ng magandang ng sitwasyon na atay kay Kapatid. Mga alipin, itulong na kayo ng wala at kayo yung nara. Sunod na Nagbalik ang lakas ni Don Juan matapos siyang pamuti ng lobong alaga ni Leonora. Nang naging mabuti ang pakiramdam ni Don Juan, siya ay inonor na.
bundok na yung karunungan ay nakapitong doon sa salubong sa iyo. Bakit ay kita mo sa kanya? Ginagawa ni Don Pedro ang lahat para mahulog ang loob nito ni Leonora sa kanya. Pero, paano makakahulog ang isang tao sa iyo kung puso niya ay nasa iba na? Sa isang tindahan para sa iyo. Sandali na oras, sandali. Yun lang, sandali na, bakit siya? Kahit na ito ang kanya, ako magbisa ng tagapin mo ng aking kumahal. Si Maika yan. Wala akong sinusulat. Ako yan. Parang gusto ko tapos. Wala akong sinusulat. Habang pakipagdalaran, nakilala ni Don Juan ang isang prinsesa niya Maria Blanca. Ang unang ni Don Juan kay Doña Maria Blanca ay noong paglilinis ng sarili. Ang kanyang pinikit ang kanyang mga mata bilang paggalang. Ngunit Basta intense sila, pero hindi really. Ang tigas ko, tapos twist sila hindi. Hoy! Ano ginagawa mo dito? Hindi ko na nakikita ang ginagawa mo ngayon? Maginoong Prinsipe, ikay ito kayo. Ikay ating pinapatawan. Ngunit ikay magtabay sa atin. Saan kaya kami pula? Sa, inappropriate sa to. Hindi siya totoo. Hindi siya totoo nangyari. Mas gusto ko pa yung hindi yung sunod. Yung pangatlo. Ako nga! Si Doña Maria! Prinsesa sa Cristalinos anak ni Haring Salerno! Si Johan. Don Juan, ganoon din ang nararamdaman ko sa iyo. Ngunit, kailangan mo munang dumaan sa mga pagsusunod ng uman. Yan ang mga tangtang sa pag-asal na to. Ngunit, hindi nila nagawang dalunin ng ama sa kanilimutan. At mayroon! Kaya naging ito! Handa akong gawin ang anumang hingin mo para lang makasama kita. Si Clonie at saka si Johan. hindi nagtagal, ibinatawag ng ama ni Maria Blanca, Haring Salerno, si Don Juan sa kanyang palasyo. Yung dalawa sa kapatid. Sino supporting ng Krista?
grow up to be a hero and a scholar. The $10 founding father without a father got a lot farther by working a lot harder, by being a lot smarter, by being a self-starter. By 14, they placed him in charge of a trading charter. And every day while slaves were being slaughtered and carted away across the waves, he struggled and kept his guard up. Inside he was longing for something to be a part of. The brother was ready to beg, steal, borrow, or barter. Then a hurricane came, devastation reigned. A man saw his future dripping down the drain. Put a pencil to his temple. Ganyan lang yung mga yan. Diba? Sino ba ito? Mahal na ama, siya po si Don Juan at nakahanap siya sa inyong pagsunod para sa akin. Salamat po, mahal na hari. Salamat po, mahal ito. Kung gayon, ihanda mo ang sarili, sapagkat ito ay aking ayong pagsunod. Ang pumangkin ko ay dapat mong matigil ang mundo upang matigil man ang tigo. Pagkatapos, eriin sa aking pagising. Dapat may tinapay na kahain sa aking tali. Kaya? Kaya. Maraming tubok pa pinagawa ni Alan Salermo kay Don Juan. Kabilang na dito ang pagkausap sa bundok, pagpatalo ng kastil sa karatan, ang pagkaamon sa isang mabangkis na kabayo, at ang noon ay napapaglalaman ni Don Juan ng hari mismo ang kabayo. At ang muli, ang pagmamahanap sa walang sinsing ni Alan Salermo. Ang lahat ang ito'y sa papatagumpayan ni Don Juan sa tulong ni Princess Maria. Sa huling pagkakataon, ibinatawag ni Hari Salermo si Don Juan upang ibigay sa kanya ang kanyang huling hamon. Don Juan, anak ng Barbanya, pinanggawa mo ako sa katalinuhan at kalimutan. Kapinakita mo sa akin, kaya ngayon ibigay ko sa iyo ang aking huling hamon. Gusto ko may bigyan ng mga tunay na Maria Blanca at ito ang makatulong sa aking pagmamasa. Kung ikaw ay karamagdaman o hindi, ang aking bibigyan ay ang prinsesa na sa kita. Don Juan! Hindi ka, Mari. Hindi ka na gusto para sa aking anak. Meron akong kapatid sa Iglahera. Kasi bata ang ganda ni Maria. Mari, hindi tayo padala doon. Nungin kung ako'y ang iyong tanggihan. Marapat lang ikaw namatay. Ama, pabayaan mo na kami. Kapag nagutayan ni Don Juan ang iyong katangamon, marapat lang na ikay sumunod sa inyong kapag-usapan. Hindi! Si Henry. Ay, wala. Habulin ang daktil sila! Tumaka si Donna Maria at Don Juan na punta sa kaharian ng Barbanya. Ngunit sila ay walang tigil na hinahabol ng kanyang mga amang malumpit na napilitan ng Maria na maggamitin ang kanyang mahika.
kanyang tinaan ang kanyang kamay at nag-aagal magkaroon ng isang malawak na karatan na namagitan kina Doña Maria at Don Juan kay Haring Salermo. Sa ganitong sitwasyon ay sinumpa ni Haring Salermo si Doña Maria at Don Juan. Hindi ka ayaw makatuluyan. Pagdating ni Juan sa kanyang bayan, makalimutan niya ang aking anak si Maria at magpakasal sa iba. Nakalipas ang maraming araw, si Haring Salermo ay nagsakit at tuluyan na namatay. Ang buong bayan ay nilugsa, naghihintay sa pagdating ng bagong hari at reyna. Matapos ang matagal na habulan, pasamantalang itiligil Don Juan sa isang nayon si Doña Maria. Aking mahal, aking sinta, babalik muna ako sa Vergana para ipaalam sa lahat na malapit na tayong ikasal. Hindi kita kakalimutan kasi ikaw ang aking tunay na mahal. Ingat, mahal. Ako'y maghintay sa inyong pagkabalik. Mahal kita at pangako mamahalin kita hanggang sa kamatayan. Sabi nila, balang araw sa atin, ang iyong langit. At nung dumating ang aking panalangin ay muli naikutin ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata at ang takot kung sakali man ika'y mawala. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di basahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. At sa wakas ay nahanap ko na rin ang aking tanging hinihiling. Pangako sa'yo na ika'y uunahin at hindi na itatanggi. Ang tadhanang nahanap ko sa iyong pagmamahal, ang tulad sa pag-ibig natin na matatagal.
Salerno. Nakalimutan ni Don Juan ang pangako niya kay Doña Maria. Mahal na prinsesa, walang oras na hindi kita iniisip. Kaya ngayon, gusto kong magpakasal kay Doña Leonora kasi siya ang tunay kong mahal. Habang nagsasaya ang bayan ng Barbanya, may isang puso ang tumatangkis galing sa hangganpis. Nagsadya sa palasyo ni Doña Maria, sakay ang isang magarang karosa at suot ang isang kasuotang pang-imperatriz. At siya ay naghanda ng palabas tungkol sa mga ibigan nila ni Don Juan upang hindi siyang malala nito. O Doña Leonora, sana maintindihan mo na dati yun, pero ang tunay kong sinisinta ay si Maria. Leonora, kung napakapakasalan mo, ito pa ngayon, kung hinihintay mo bumalik si Juan, hinihintay kita. Don't bet, parang
Opo. Hindi ba po So, Nais kong pasalamatan ang ibong Adarna na tumulong sa sakit ng ama na gumaling at tumulong na mahanap ang aking tunay na mahal, si Maria Blanca. wala pa ako? Uy, nasaan ang pencil ko? Nawala yung pencil ko. Hindi pa pen ko sarili ng pencil. Ito ba? Pencil ko ba na? Ano? Ba't na po? Pinukul ko eh. Okay lang. Ay, hindi. Nagpapamahalan ng Ascension Production, Gian, Irish, Lynn, Arkin, Brian, Christine, Guido, Ella May, Mark Gab, Hans, Liana, Lee, Mariam, Mandy, Mark Ivans, Nicole, Princess, and Jan Arlo.
Tagapangalan ng ilaw, Gian, Dian, Alyan. Tagapangalan ng Lakat, Isabela. Tagapagawa ng Scripto, Maika, Gian. Bilang Arnaldo, Martin Gabriel, Laguna. Bilang Mariana, Alena. Bilang Don Pedro, Dosa. Bilang Don Juan, Miguel. Bilang Dona Nilaya, Michael. Bilang Dona Juana, Ashes. At bilang Dona Maria Blanca, John. Bilang Manggagamot, Isabela. Bilang Manggagamot, Adrian Ditupo. Bilang Secretary